Pinanganak noong 1957 ang isang bata na ang pangalan ay si Jeannie Wiley. Ito ay isang pseudonym ng isang American feral child. Ibig sabihin ng feral, isolated, na hiwalay at nabiktima ng matinding pang-abuso, kapabayaan at social isolation at nailigtas mula sa naturang pang-aabuso at paghihiwalay. Binigyan siya ng kalayaan, pag-aaruga at proteksyon, pero nakakalungkot dahil sa matagal na panahon ng kakulangan at paghihirap, napakalalim ang naging epekto nito sa kanya. Kaya nahirapan siyang magtiwala at magpasalamat. Ganito ang nangyari sa batang ito. Ang malungkot ay ang kanyang ama, ang siyang sanhi o ang dahilan sa kanyang pagkahiwalay. 20 months siyang, simula pa lang 20 months after na siya ay pinanganak, siya ay ikinulong ng kanyang ama. Ang kanyang kwento ay nagpapaalala sa atin na ang isang seryosong katotohanan, posibleng napapaligiran tayo ng pagmamahal at pag-ibig, pero namumuhay pa rin tayo na parang hindi tayo minahal. Ganyan ang nangyari sa batang ito. Kaya kung titingnan natin ito sa isang spiritual na buhay, maraming mananampalataya ang ganito. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos, ngunit tila hindi nila nararamdaman o marahil kinikilala ang pag-ibig ng Diyos. Ang ating serye ngayong buwan na ito ay pinamagatan kong Hinimok ng Pag-ibig. Ang buwan kung saan inaalala ng mundo ang isang uri ng pag-ibig na mababaw at pansarili. Gusto nating tunghayan ang uri ng pag-ibig ayon sa salita ng Diyos, ayon sa Biblia. Dahil ayon sa Biblia, ang pag-ibig ay hindi damdamin lamang, kundi isang puwersa na kumokontrol o humihikayat at nagbabago ng direksyon ng buhay ng isang mananampalataya. At tinitingnan natin ang mga talata mula sa sulat ni Apostol Pablo sa 2 Korinto, Kabanata 5 hanggang Kabanata 6, talatang 2. Dahil ayon kay Pablo, pinatutuhanan niya ito na ang pag-ibig na ito ay hindi lamang nagbibigay inspirasyon sa kanya, ito'y humihikayat sa kanya sa iba't ibang paraan. Tiningnan natin sa nakarang linggo, ang isa nito, ang ibig kong sabihin ay humihikayat ito ng pagpapakumbaba. Ngayong umaga, titingnan natin ang pagpapasalamat. At sa kalooban ng Panginoon, sa 2 linggo pang natitira, titingnan natin ang paglilingkod at pagtitiis. Kaya muli, anyayahan ko kayo na buksan natin ang ating mga banal na kasulatan, ang ating mga Biblia. Buksan natin ito sa 2 Korinto, Kabanata 5. Babasahin natin mula talatang 14 hanggang talata 17. Bagamat ang ating teksto ay 2 Corinthians 5:16 and 17, babasahin po natin umpisa sa talata 14, 2 Corinthians 5:14 to 17. Ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin, sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Siya ay namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang buhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Kaya't mula ngayon ay hindi namin kinikilala ang sinuman ayon sa pananaw ng laman. Bagaman kinikilala namin si Kristo ayon sa pananaw ng laman, ngunit ngayon ay hindi na gayon ang aming pagkakilala. Talata 17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang.
Ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo ang lahat ay naging bago. Yan po ang dalisay na salita ng ating Panginoong Diyos. Tulad ng aking binanggit sa nakarang linggo, ang ikalawang Korinto ay isang lubhang personal at pastoral na sulat ni Pablo. Napaka madamdamin ang kanyang pagsusulat na ito sa mga taga-Korinto. Kinikwestiyon ang pagka-apostol ni Pablo sa ikalawang Korinto at minaliit ang kanyang paghihirap, kaya bilang tugon, hindi niya ipinagtanggol ang sarili gamit ang mga credential at tagumpay. Alam natin na si Apostol Pablo ay maraming ginawa para sa Panginoong Jesus, para sa gawain ng iglesia bilang isang apostol, bilang lingkod ng Diyos. Sa halip, ibinukas niya ang kanyang puso at ipinaliwanag kung ano talaga ang nagtutulak sa kanyang buhay at ministeryo. Ito ang uri ng pagdidepensa o pagtatanggol niya sa kanyang sarili. Kaya't sinabi niya sa talata 14 ng ating binasa, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang siyang kumokontrol o humihimok sa amin. Yan ang kanyang damdamin. Yan ang tumutulak sa kanyang gawain ng pagmiministeryo. Sa binasa nating mga talata, pinaliwanag ni Pablo na ang buhay at ministeryo niya ay hindi pinapatakbo ng takot, opinyon ng tao, o paghuhusga ng mundo, kundi ayon sa sinabi niya, ito ay pag-ibig ni Kristo o dahil sa pag-ibig ni Kristo. Dahil namatay si Kristo para sa lahat, malinaw kay Pablo na ang mga na kay Kristo ay namatay na rin sa dati nilang makasariling pamumuhay at ngayon ay nabubuhay para sa Kanya. Hindi ka na namumuhay para sa nakalipas mong buhay na wala kay Kristo, ngunit ikay namubuhay ngayon para sa Panginoong Jesus. Kaya't dahil namatay si Kristo para sa lahat, malinaw kay Pablo na ang mga na kay Kristo ay namatay na rin sa dati nilang makasariling pamumuhay at ngayon ay nabubuhay para sa Kanya. Kaya sinabi niya sa ating binasang talata sa 16, mula ngayon. Ayon kay Pablo, tapos na ang dating paraan ng pagtingin sa sarili at sa iba ayon sa laman. Ang pagbabagong ito ay dahil sa katotohanang ang sino man na kay Kristo ay bahagi na ng kanyang tinatawag na bagong nilikha ng Diyos. Hindi bunga ng sariling pagsisikap, kundi purong biyaya ng Diyos. Hindi ito dahil karapat-dapat ang isang makasalanan. Ito dahil sa biyaya ng Diyos sa isang makasalanan. Kaya ang pagsunod ay hindi na dahil sa takot o pagpapakita ng galing, kundi dahil sa pusong mapagpasalamat. Ganito ang mensahe na gusto kong tingnan natin o halawin natin sa mga talatang ating binasa. Ang pag-ibig ni Kristo ay humihikayat sa mananampalataya na mamuhay ng may pasasalamat, hindi dahil kailangan, kundi dahil binago kay Kristo. The love of Christ compels believers to live in gratitude, not as an obligation, but as a response of being made new in Christ. Ang pag-ibig ni Kristo ay humihikayat sa mananampalataya na mamuhay ng may pasasalamat, hindi dahil kailangan, kundi dahil binago kay Kristo. Tayo'y tinubos na, ipinagkasundo na sa Diyos, binago na. In other words, we were redeemed, reconciled, renewed. Yun ang mga katotohanan para sa isang Kristiyano. Ganyan ang katatayuan mo sa harapan ng Diyos. Pero madalas, bumabalik pa rin tayo sa dating paraan ng pagtingin sa sarili at sa kapwa. Yun yung nangyayari sa isang Kristiyano. Kaya sumulat si Pablo para gisingin tayo. Binago na
na ng pag-ibig ni Kristo ang lahat. Ngunit ang tanong, bakit parang namumuhay pa rin tayo na walang pagbabago? Naisip mo ba yon sa iyong sarili? Ganyan ba ang iyong pakiramdam o iyong pagtingin? Titingnan natin kung ano ang ugnayan ng pag-ibig ni Kristo at pasasalamat sa dalawang paraan. Ito ang gusto kong tingnan natin sa umagang ito. Ang pag-ibig ni Kristo ay ang naihayag sa Kanya ayon sa kamatayan sa krus at muling pagkabuhay. Naihayag ang pag-ibig ni Kristo sa Panginoong Hesus sa Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay sa krus ng Kalbaryo. Kaya yung dalawang ugnayan ang titingnan natin sa umagang ito. Dumadaloy ang pasasalamat mula sa pag-ibig ni Kristo. Gratitude flows from the love of Christ. And secondly, lumalago ang pasasalamat dahil sa pag-ibig ni Kristo. Gratitude grows because of the love of Christ. So etong dalawang bahagi ang gusto kong tingnan natin. Ano yung ugnayan ng pag-ibig ni Kristo at pasasalamat sa buhay ng isang Kristiyano? Una, dumadaloy ang pasasalamat mula sa pag-ibig ni Kristo. Gratitude flows from the love of Christ. Uunahin kung tingnan natin ang talata 17. Sinabi niya riyan, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Dito, inuugat ni Pablo ang pasasalamat hindi sa mga pangyayari at sirkumstansya. Yan ang pinapahiwatig o tinuturo ni Pablo, kundi sa pagiging kaisa kay Kristo. Ibig niyang sabihin, ang kanyang kamatayan ay ibinilang sa ating kamatayan. Christ's death counts as our death. Ang kanyang buhay ay ibinilang sa ating buhay. Christ's life counts as our life. Kaya ang kanyang pag-ibig ang siyang nagtatakda ngayon ng ating kalagayan. In other words, Christ's love now defines our standing. Ganyan ang tinutukoy ni Pablo. Ganyan ang kanyang gustong iparating sa atin. Kaya ito'y nagtuturo sa atin na ang pasasalamat ay dumadaloy mula sa bagong pagkakakilanlan na ibinigay ng pag-ibig ni Kristo. Gratitude flows from a new identity given by Christ's love. Dahil sa pag-ibig ni Kristo, ikaw ay binago niya. Ang iyong pagkakakilanlan ay na kay Kristo na. Ito'y buhat sa pag-ibig ni Kristo sa isang makasalanang katulad mo at katulad ko. Ang pasasalamat ay kusang umaago sapagkat ang ating pagkakakilanlan ay ganap na biyaya. Hindi po ito nakamit natin sa ating kakayanan. Gratitude is compelled because the believer's identity is sheer grace. It is not earned or neither merit deserved. Yun ang sitwasyon ng isang makasalanan na niligtas ng Panginoong Hesus sa krus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Hindi sinabi ni Pablo na inaayos tayo, kundi nilikha tayo muli. Ang kanyang salitang ginamit dyan, siya'y bagong nilalang. Hindi natin ito kinita, hindi natin ito pinaghirapan, o tulad ng binanggit ko, hindi tayo karapat-dapat. Ito'y regalo ng pag-ibig ni Kristo, kaya biyayang lubos. Hindi ito ayon sa ating ambag o kakayanan. Ito'y mula sa Diyos, pagpapala ayon sa kanyang ginawang sakripisyo. Kaya't nung sinabi niyang bagong nilalang, in English translation, new creation, ay isang konsepto na ang makasalanan ay nasa bagong katatayuan dahil kay Kristo. You are in a new realm. Nasa bagong kaharian dahil sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Hesukristo sa krus. Sinalakay ng bagong panahon ang luma. The new age has penetrated the old age.
at nagpapatuloy hanggang sa kahustuhan at muling pagbalik ng Panginoong Hesus. Hinango ni Pablo ito mula sa propesiya ni Isaiah sa Isaias 43 at 65. Yan po ang sinabi ng Isaias doon sa Lumang Tipan. Bilang mga mananampalataya, hindi tayo nasa probasyon o tinatawag nating para mga preso na nasa probation period o observation. Hindi naman tayo pumasok sa isang lugar, kundi binigyan tayo ng isang lugar o kabilang tayo sa pamilya ng Diyos. Diba yan ang sinabi ng unang Juan, Kabanata 3, talatang 1, masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang pinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y matawag na mga anak ng Diyos. Inahon tayo ni Kristo mula sa hukay ng pagkawasak, mula sa putikang lusak, mula ayon sa awit, Kabanata 4, talatang 2. Kaya, anong tugon natin? Dahil sa ganitong ginawa ni Kristo, paanong hindi kasunod nito ang pasasalamat? Ang dapat lumabas sa ating mga puso't isipan dahil sa ginawa niya para sa atin, ay mga pusong nagpapasalamat sa Kanya. Ayon sa isang Puritan na si Thomas Goodwin, sabi niya, Christ is not ashamed to own His people as His very self. Hindi tayo kinahiya ng Diyos, ng Panginoong Hesus. Kaya tayo pinili niya, inangkin niya. Ngunit ang isang kabalintunaan or irony, may mga tinatawag na mananampalataya, ngunit sila'y nahihiya na kilalanin bilang mga anak ng Diyos. Tila mga tinatawag na secret agents. Ay walang ganun. Kaya ito isang mapanganib na kaisipan, kaugalian, dahil baka ito'y tanda na yung tunay na kalalagayan sa harapan ng Diyos ay mahahayag. Ibig sabihin, huwag naman sanang maging huwad o nagpapanggap ka lang kaya ikay nahihiya sa Diyos. Kaya't ang paalala ni John Calvin, as long as Christ remains outside of us, all that He has suffered and done for the salvation of the human race remains useless and of no value to us. Christ's suffering is of no value. Walang halaga ang sakripisyo ng Panginoong Hesus kung hindi ka nananampalataya sa Kanya. Kaya patuloy naming pinapaalala sa aming mga bisita, sa aming mga mahal sa buhay, sa lugar na ito, maging sa aming sumusubaybay sa online, na ang pag-asa mo bilang isang makasalanan ay hindi sa iyong sariling kakayanan. Ang pag-asa mo ay sa Panginoong Hesus na siyang walang kasalanan na namatay sa krus ng Kalbaryo, na buhay mula sa patay upang maging daan para sa iyong kaligtasan. Huwag mong ipagwalang bahala ang paanyayang ito. Dahil ito ay mayroong ambag o may halaga ito sa iyong hinaharap sa pangwalang hanggang buhay. Ang batang ampon, kahit na nasa mabuting pamilya na siya, minsan kumikilos pa rin siya na parang takot o ulila. Takot na iwanan, takot na magkamali. Hindi dahil kulang sa pagmamahal marahil ang pamilyang kumukup-kup sa kanya ngayon, kundi dahil sanay na siya dito sa dati. Dati siyang walang ganong kondisyon o sitwasyon o marahil pagmamahal, ngunit yun ang kanyang nakasanayan. Ngunit ito yung malungkot na pangyayari o sitwasyon ng mga mananampalataya. Kahit ang bagong nilalang, may namumuhay parang lumang pagkatao pa rin. Parang hindi siya binago ng Diyos sa kanyang buhay.
Kaya't ang hamon ko para sa iyo, linangin ang pasasalamat sa pamamagitan ng pamamahinga sa iyong pagkakakilanlan kay Kristo. Cultivate gratitude by resting in your identity in Christ. That should be your proper attitude because of who you are in Christ. Dahil kung sino ka sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo upang ikay tubusin bilang isang makasalanan at tinatawag na Kristiyano na isang anak ng Diyos. Sa katuroang Roman Catholic, ang pagpapawalang sala ay ibinubuhos na katuwiran. Para sa kanila, ang justification is by infused righteousness. Ang biyaya ay nagbibigay ng kakayahan ng tao. At ang pagsunod ay nakakatulong sa panghuling pagpapawalang sala. Yun ang kanyang paniniwala. Kaya may ambag ang tao sa kanyang kaligtasan. Kailangang may gawa. Kaya nagbubunga ito ng pasasalamat, pero mayroong halong pagkabalisa. Gratitude mixed with anxiety. Yun ang dinudulot sa katuruan o sa kaisipang ito. Kaya minsan nagtatanong marahil siya sa kanyang sarili, sapat ba ang aking ginawa? Have I done enough? Dahil ito'y nakabatay sa kanyang gawa. O kaya, ako ba ay nasa estado ng biyaya? Yan ang tinatanong nila. Dahil walang katiyakan, walang kasiguraduhan, kaya marahil nagdadalawang isip o merong pagdududa. Ngunit paano ito binigyan ng tugon ni John Calvin? John Calvin contrasts this. Sabi niya, so long as the conscience is held in suspense, wavering between hope and fear, it cannot know what it is to serve God freely. Para kay Calvin, or para kay John Calvin, ang tunay na pasasalamat ay nangangailangan ng katiyakan. Kaya gano'n na lamang ang pag-waver ng isang may maling katuruan patungkol sa kaligtasan ay dahil wala siyang katiyakan. Kaya't hindi siya marunong magpasalamat. Ang sabi ni Calvin, ang katiyakan ng ibinilang na katuwiran o tinatawag nating alien righteousness at ang ibinilang na katuwiran ay dumadaloy mula sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Sa madaling salita, hindi tayo nakakaramdam ng tunay na pasasalamat kung hindi tiyak ang ating kalagayan sa harap ng Diyos. Gratitude results from the certainty of our standing in Christ. Kaya pala gano'n na lamang ang pagkabalisa dahil hindi tiyak sila sa kanilang paniniwala, sa katotohanan na ang kaligtasan nila ay nakabatay sa pagiging pagkaisa nila kay Kristo, union with Christ. Kaya't walang pagkabalisa ang Kristiyano dahil tiyak ang katatayuan sa Diyos dahil kay Hesus Kristo. Ang bagong nilalang ay nagbubunga ng pagmamahal at nagpapasalamat na pagsunod sa Panginoong Hesus. Ganyan ang uri ng katotohanan o kaligtasan na meron ka kung ikay isang Kristiyano ng Diyos. Kaya gano'n na lamang ang sabi ni John Calvin, you are in Christ. You are new. Therefore, gratitude is now the most reasonable way to live. Wala kang ibang dahilan, walang ibang paraan ng pamumuhay ang Kristiyano, kundi ang pamumuhay ng may pasasalamat. Bakit? Dahil ikay binayayaan. New creation provides or generates new affection. Kaya't grateful obedience. Ayon kay John Calvin. Ganun na lamang ang pagsunod ng isang Kristiyano. May pasasalamat dahil sa katiyakan na meron siya ang kanyang kaligtasan dahil sa Panginoong Hesus. Ngunit pangalawa, lumalago ang pasasalamat dahil sa pag-ibig ni Kristo. Gratitude grows because of the love of Christ.
Kaya titingnan natin ang talata 16. Ang sabi riyan, kaya't mula ngayon ay hindi namin kinikilala ang sino man ayon sa laman. Ayon kay Pablo, kapag ang pag-ibig ni Kristo ay humahawak sa puso, binabago niya rin ang mga mata nito. Ito ay karanasan ni Pablo dahil sa biyayang natanggap ng kinatagpo siya ng Panginoon Hesus sa kanyang conversion experience sa Damascus. Ganon ang pagpapaliwanag ni Pablo. Binago ang kanyang pagtingin. Dahil nung siya ay niligtas, dati siya na taga-usig, ngayon ay mapagpasalamat at may hangarin para sa kaligtasan ng mga makasalanan. Nagbago ang kanyang pagtingin sa Diyos at maging sa ibang tao. Dati pinupuksa niya, dati galit siya sa kapwa o sa mga taong ayaw sumunod sa relihiyon ng mga Hudyo. Ngayon binago siya. Ganun na lamang ang kanyang kalooban upang ipakalat ang mensahe ng Ebanghelyo para sa mga makasalanan. Naging mapagpasalamat dahil ang pag-ibig na natanggap niya ay mula sa Panginoon. Nabuksan ang mata at kumilala sa biyayang umabot sa kanya. Pinapaalala nito sa atin na lumalago ang pasasalamat habang binibigyan tayo ng pag-ibig ni Kristo ng bagong paraan ng pagtingin sa sarili at maging sa ibang tao. Gratitude grows as Christ's love gives us a new way of seeing ourselves and even others. Para sa mga Hudyo, ang kanilang kaunawaan ng isang Mesiyas ay isang politika or political and military savior. Ganyan ang kanilang pagtingin. Ganyan ang kanilang inaasahan. Ang pangako ng Diyos ng isang Mesiyas, sa lumang tipan pa lamang, gusto nilang tulungan sila na maalis sa mapanupil na panunungkulan ng mga Romano sa panahong iyon. Kaya gano'n na lamang ang kanilang paglaban at pagtanggi kay Hesukristo. Dahil sa kanilang paningin, sino yan? Si Hesukristo. Hindi naman siya isang tunay na mandirigma na tutulungan tayo na lumaban sa mga otoridad ng taga-Roma. Ngunit, gano'n na lamang ang pagtanggi ng mga Hudyo. Sabi ni Pablo, kinilala si Kristo ayon sa pananaw ng laman. Yan ang ibig sabihin ng kanyang mga talat o mga salitang iyon. Subalit ng kinatagpo ng Panginoon si Pablo sa daan ng Damasco, ayon sa pagkilos ng Espiritu sa isang makasalanang tungo sa kaligtasan, binago siya o nagbago ang kanyang pagtingin. Ang sabi niya riyan, hindi na gayon ang aming pagkakilala. Namulat na dati nakapiring ang mga mata, the gospel brings one from darkness to light by the illumination of the Holy Spirit, not by man's decision or resolve. Kaya walang ambag ang tao sa kaligtasan. Hindi niya kayang naisin na iligtas ang kanyang sarili. Ito'y kailangang mula sa pagkilos ng Diyos, ng Espiritu, sa puso ng isang makasalanan, sa isang patay, upang siya'y tumingin o makita niya mula sa salita ang biyayang alok ng Diyos ng kaligtasan. Kaya masasabi ni Pablo na binabago ng pag-ibig ng Diyos ang paraan ng ating pagtingin. Pinapatay ng krus ang pagmamataas or pride. Pinapatahimik ang paghahambing or it silences comparison. Pinapalambot ang paghuhusga. Kaya tayo ay nagpapasalamat dahil hindi tayo nabubuhay sa relasyon na kailangang patunayan ng ang sarili. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Wala tayong pwedeng patunayan sa harapan ng Diyos dahil tayo tumanggap ng biyaya. Di ka na pala kompetensya. Hindi ka na pala hatol. Sa halip mapagpasalamat dahil alam mong
pare-pareho tayong iniligtas ng biyaya. Ayon kay Jonathan Edwards, grace is but glory begun, and glory is but grace perfected. Ibig sabihin niya, grace is the seed, and glory is the harvest. Glory is the refute or perfection of grace. Kaya if grace defines us, it must shape how we see others. Kung tayo biniyayaan, ito rin ang uri ng pananaw natin o pagtingin natin sa ibang mga tao. Kung ang biyaya ay nagbibigay kahulugan sa atin, dapat din nitong hubugin ang paraan ng ating pagtingin sa iba. Lumalago ang pasasalamat dahil pinabababa tayo ng biyaya. Kapag naunawaan mo kung gaano karaming awa ang kinailangan mo, nagiging mapagpasalamat ka at nagiging mahinahon ka sa iba. Ipinapanganak ng pasasalamat kapag ang biyaya ay nagiging lente ng pagtingin mo sa lahat ng mga bagay. Iba na ang iyong pananaw. Ayon sa biyaya na, hindi na ayon sa laman. Kapag basag ang salamin sa mata, may ilan sa atin dito ay may mga salamin, pag basag ito, baluktot ang lahat ng nakikita. Siguro, alam ninyo o naranasan ninyo yan, ganyan ang pagtingin ayon sa laman. Lahat ay mali. Lahat ay kulang. Pero binibigyan tayo ni Kristo ng bagong lente. Lente ng biyaya. Inaayos ng Diyos sa biyaya. Dahil sa biyaya, may pag-asa, kaya tayo nagpapasalamat. Kaya ang hamon na gusto kong iiwan sa atin, labanan ang pagtukoy sa iyong sarili batay sa mga kabiguan, panlipunang tatak, o panlabas na tagumpay. In other words, resist defining yourself and others by past failures, social labels, or even visible success. Ganyan ang pagtingin ng ibang tao sa ating kapanahon. Ganyan ang pagtingin ng lipunan o kultura. Lumipas na ang mga lumang bagay. Hindi ikaw ang pinakamadilim na bahagi ng kwento mo. Ang pagkabigo sa nakaraan tulad ng bisyo, anuman niyang bisyo ng iyong kinahulugan, sugal, pornography, paglalasing, o ano pa man yan. Maging ang mga moral na pagkabagsak, kahihiyan sa pamilya, o maging ang pagkukulang sa ministeryo, marahil dumaan ka sa mga ganong mga kahirapan, mga pinagdaraanan mo na nakalipas, hindi iyon ang magtatakda kung sino ka. May pag-asa dahil may biyaya. Maaari kang bumangon at hindi ka na mabuhay ayon sa nakaraan mo. Ano man ang iyong nakaraan. Dahil sa biyaya, may pag-asa ka. Ikaw man ay isang makasalanang, hindi pa tumutugon sa biyaya ng kaligtasan, maging sa isang Kristiyano na marahil ito'y mga bagay na bumabagabag sa iyo, sa iyong puso't isipan. Ang iba ay tumitingin o nahahadlangan sa mga tinatawag nating social labels. Broken family. Uneducated. Wala akong pinag-aralan. Wala akong pag-asa. Hindi naman ako nagtagumpay ng husto. O marahil ang aking uri ng spiritual na pamumuhay ay hindi naman ganoon katulad ng sa kanila o sa iba. Tandaan mo, subalit ang iyong tunay na tinatawag nating label ay ikay na kay Kristo. Yan ang pinakamahalaga. That is the most important label that you have as a believer, as a Christian. Labanan ang mga
labanan mo itong mga katawagang ng mundo. Ngunit para sa mga tila nagtatagumpay, mag-ingat sa panganib dahil ang tagumpay ay maaaring isang uri ng katuwiran sa sarili. Labanan ang tukso na magtiwala sa tagumpay marahil sa iyong pinag-aralan, sa iyong tagumpay sa ministeryo, maging ang iyong reputasyon o ano pa man yung pinanghahawakan mong mga bagay na yan. Hindi ko sinasabi na masama ito. Ngunit kung ito'y pinagbabatayan ng iyong kasiguruhan sa buhay, mapanganib ito, kapatid. Mapanganib ito para sa iyong kaluluwa. Ang iyong katatayuan ay hindi natitiyak dahil sa iyong tagumpay, ngunit mula sa pagsunod ni Kristo sa kanyang Ama, kung saan siya ay nasa karian niya sa langit, ngunit siya'y bumaba sa lupa upang tupdin ang layunin ng Ama para sa kaligtasan ng mga makasalanan katulad mo at katulad ko. Siya ang mapagbiyayang Diyos na nagkakaloob. Kaya't paano mo tinitingnan ang iyong sarili at ibang tao? Ayon pa rin ba ito sa laman o ngayon ayon sa biyaya? Kaya marahil hindi ka mapagpasalamat sa Diyos. Sa krus, tumigil ang pagmamataas at hiya dahil bayad na ang lahat. Kaya tiyak na ang kalalagayan mo sa harap ng Diyos. Hindi marupok. Ito'y nakabatay sa pagsunod ni Kristo, hindi sa sarili mong pagsunod. Dahil ito'y nakabatay sa biyaya, hindi sa ating kakayanan bilang mga anak ng Diyos. Kaya marahil isang paalala o isang magandang paalala ay yung mga salita ni Richard Sibbes, the Puritan Richard Sibbes. Sinabi niya, "There is more mercy in Christ than sin in us." Biyaya ay nakakahigit kaysa kasalanan. Kung biyaya ang naglalarawan kung sino tayo, dapat biyaya din ang humuhubog sa pagtingin natin sa ating kapwa. Kaya bilang konklusyon, ito ang gusto kong sabihin. Kapag ang pag-ibig ni Kristo ay humihimok sa atin, ang pasasalamat ay nagiging kusang tugon. Hindi na ito isang pakikibaka o pilit na gawain. Ito ay kusang loob na binibigay o lumalabas sa isang puso na nakaunawa dahil sa biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. At ganon din si Pablo, kaya't ganon din sana ang ating iniisip. Ang ating tugon ay ang himno ng bilang tugon ay isang awiting nagtataka, nagpapasalamat at nagbibigay, nagpapaalala sa katiyakan ng biyaya ng Diyos para sa atin. Kaya sa ating pag-awit, isipin natin kung gaano tayo pinagpala ng Diyos kung ikay isang Kristiyano, kung ikay wala pa kay Kristo, naway masilayan mo ang biyayang alok o ang kaligtasang alok mula sa biyaya ng Diyos para sa isang makasalanan katulad mo. Awitin po natin ang himno na mamangha sa pag-ibig. Magwakas po tayo sa panalangin. Tulad ng aming inawit, aming dakilang Diyos, tunay na kamangha-mangha ang iyong pag-ibig na inyong ibinuhos sa mga hindi karapat-dapat, maging sa mga rebeldeng katulad namin, mga makasalanan at patuloy na tumatalikod sa inyo. Subalit, salamat sa paalala nyo na kami na minsan pa na hindi sumunod sa inyo o nagrebelde sa inyo ay inabot nyo ng inyong biyaya. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil inibig nyo ang mga makasalanan,
Pumili kayo ng inyong mga anak sa nakalipas na panahon upang iligtas sa takdang panahon sa muling sa pagparito ng inyong anak, ang aming Panginoong Hesus, kung saan siya na walang kasalanan ay namatay sa krus ng Kalbaryo at naging nagtagumpay sa kamatayan, nabuhay mula sa mga patay at ngayon ay nakaluklok sa trono ng Ama. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan ito at dahil sa katotohanan na kami ay nakay Kristo, ito ay humihikayat sa amin na magpasalamat sa dakilang kaligtasan at kami ay lumakad at mamuhay bilang inyong mga anak at alagad ng may pasasalamat. Turuan niyo po kami na isipin ang mga bagay na ito. Ilagay sa aming mga puso't isipan ang mga katotohanang ibinahagi sa amin mula sa mga kasulatan, mula sa pagtuturo ni Pablo. At tulad ng karanasan ni Pablo, nawa ito ay maging karanasan namin dahil humihikayat ang inyong pag-ibig na kami ay maging mga taong, mga kinatagpo at iniligtas nyo na mga taong nagpapasalamat. Salamat po muli sa paalalang ito. Salamat dahil hindi dapat kami mahulog sa uri ng pag-ibig ng mundo na makasarili at makalaman. Nawa ang pag-ibig na dumadaloy sa aming mga puso ay may hangarin na paglingkuran kayo, na sumambas sa inyo at umabot sa mga makasalanang katulad namin. Kaya magligtas kayo ng mga makasalanan sa aming kalagitnaan. Patibayin niyo ang inyong mga banal sapagkat ang mga katotohanan ito ay humahamon sa bawat isa sa amin at maging sa inyong iglesia. Itong aming panalangin at hiling sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus.